It was a Sunday feast for beleaguered Senator Ramon Revilla Jr. as family and close friends gathered upon the PNP Custodial Center to visit the former movie star. Revilla's father, Don Ramon Revilla Sr., visited him together with his sons, Jolo and Brian, and his wife, Congresswoman Lani Mercado. Revilla's son Brian said that the senator is coping with his condition and is at peace even with his current situation. Close friends Jimmy Santos and Philip Salvador also visited Revilla as they had a Bible study and ate a lunch of grilled pork belly, grilled fish, tamarind chicken, and lech flan. Last night, naging maayos naman po ang kalagayan ni Senator Bong Revilla. Ang kaganapan na simula kagabi at around 10:30 siya po ay nag-retire, natulog at siya ay nagreklamo at around 4 AM para sinusumpong siya nung sabi niya yung kanyang migraine. At kaagad kami nagpatawag ng nurse at doktor, inattendan siya ng nurse ng health service ng Philippine National Police at kaagad na binigyan ng karampatang lunas nung kanina alas 4 umaga. So pinuntahan po siya ng mga doktor ng PNP Health Service. At around 8:30 siya'y bumangon. At of course, mula doon nagsimula na siyang tumanggap ng bisita ng mga alas 9 ng umaga. Yung nagtingan ng mga bisita po niya, nagkaroon sila ng Bible study at fellowship. At sa ngayon, sa pakikipanayam sa mga taga-custodial, sila po ay nagsasalo-salo para sa tanghalian. Ang visiting hours is 9 to 3. Each detainee in the custodial center ay allotted at least 2 days in a week. In their case, ang initial arrangement was Thursday and Sunday. What happened doon po sa yung kahapon, dumalaw lang po si Congresswoman Lani Mercado at ang kanilang mga kasama para maghatid ng mga additional personal belongings ni Senator Revilla na kasama rin siguro mga books at saka other yung mga sakaan, yung mga punda, mga kama. At doon po dinala sa loob, nagkaroon ng konting salita at pagkikita. Yun lang po. Anyway po, medyo irregular pa po ang visiting sa kanya ngayon, pero dito sa simula ng linggo na to, di ba? Nagsimula na kanyang regular visiting hours. Masusunod na to sa susunod na linggo, like Thursday and then another Sunday. Pero yung kahapon parang irregular pa kasi kapapasok lang niya. Sana unawaan din naman nila na yung mga adjustments mang ginagawa sila, pati na rin yung pamilya. Malaman din ng ating mga kababayan na ang abogado, doktor at spiritual advisor niya ay can visit him at any time of the day. Medyo yung presence ng mga pests, no, tulad ng ipis at daga na medyo nagro-roam around doon sa kwarto niya. We ask the understanding of everyone kasi nga po this is ongoing construction po dito So may kalumaan na po itong facilities na to. At siguro maraming nabulabog na mga ipis at daga doon sa mga lunggaan nila na nung naghuhukay, nung nagkaroon ng mga renovations at saka pagko-construct talaga. Yung request for air cooler will have to be addressed to the court, and we all know that the court will open tomorrow, sa Monday hopefully, and they will be able to manifest this to the court as soon as possible. Minadali na nga ang pagdagdag ng rehas na bakal dahil nga ito ay supposed to be bahay ang design, ginawang pinatungan ng rehas na bakal para nga siya maging angkop o akma do sa standards ng custodial of detainees. Alalahanin din po natin sana parati na ito'y temporary po lamang. This is only a temporary detention facility. Hindi ho sila dito mamamalagi ng matagalan dahil mag-aantay na naman kami ng kasunod na order ng custody or detention ng korte. Ang Sandigan Bayan ang magbibigay niyan. At hopefully, in due time, ililipat din sila doon sa akma o tamang detention facility. Sa ngayon, ito po'y temporary. Ito po'y hindi talaga detention cell. Ito'y officer's quarters sanang nakalaan na ikinonvert nga natin ng dalian para lang ma-accommodate ang expected or projected na maaaring ma-detinis sa amin o i-commit sa amin ng Sandigan Bayan. Bong Lozada, Inquirer.net.